Bago po kami magsimula, nagbibigay po kami ng isang matinding babala, na ang panonood po ninyo sa aming channel ay maaaring magpataba ng inyong mga utak. Isa sa mga pinakamahalagang proyekto na isinasakatuparan sa kasalukuyan, ng pamahalaang probinsyal ng Cavite sa pamumuno ni Gobernador John V. Cremulya, ay ang conversion ng Sangley Point upang maging isang international airport ng Pilipinas. Pero alam mo ba, na halos 70 taon na ang nakakalipas, ang kasalukuyang Cavite City ay minsan na naging site ng unang international airport ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng ginawang pananaliksik ng Cavite Studies Center ng De La Salle University Dasmariñas ay atin pong babalikan ang isa sa mga limot na kasaysayan ng Cavite, na nakapokus sa operasyon ng unang international airport ng Pilipinas na nasa Cañaco Bay. Ang pagtawid sa malawak na karagatang Pasipiko sa mga sinaunang kapanahunan ay nangangahulugan ng isang matagalang paglalakbay. Ang kasaysayan ng pagtawid sa kalawakan ng karagatang Pasipiko ay isang produkto ng mga kamanghamanghang paglalakbay na sumasaklaw ng mga siglo, at kinasasangkutan ng iba't ibang kultura, paggalugad, kalakalan, at dinidetermina ng pagsulong ng teknolohiya. Ang China Clipper, na ang kanyang unang paglipad patungong Maynila ay may hawak na makasaysayang kahalagahan sa pagbuo ng Trans-Pacific Aviation at internasyonal na paglalakbay sa himpapawid. Ang China Clipper ay itinuturing na isang eroplanong bangka na gumanap ng mahalagang papel sa pagtatatag ng mga regular na ruta ng eroplano sa karagatang Pasipiko. Ang inaugural flight ng China Clipper patungong Manila ay naganap noong ika-22 ng Nobyembre taong 1935. Ang China Clipper ay isang malaking seaplane, isang Martin M130, na pinamamahalaan ng Pan American Airways. Ang makasaysayang paglipad na ito ay minarkahan ng inaugurasyon ng unang Trans-Pacific Airmail Service at serbisyo ng pasahero sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas. Nagmula ang flight sa San Francisco, California, at huminto sa daan, kasama ang Honolulu at Midway Island, bago makarating sa Manila. Ang paglalakbay ay isang makabuluhang milestone sa kasaysayan ng aviation, na nagpapakita ng pagiging posible ng malayuan, transoceanic air travel. Ang China Clipper ay gumanap ng mahalagang papel sa pagbubukas ng mga bagong ruta ng himpapawid sa buong Pasipiko, na nagbibigay daan para sa hinaharap na mga pagsulong sa internasyonal na abyasyon. Ang Martin M130 China Clipper ay isa sa isang serye ng mga lumilipad na seaplane na ginamit ng Pan American Airways noong 1930s. Ang mga sasakyang panghimpapawid na ito ay nakatulong sa pagtatatag ng mga koneksyon sa himpapawid sa buong Pasipiko at nag-ambag sa pag-unlad ng pandaigdigang paglalakbay sa himpapawid. Ang pagdaong ng China Clipper sa Manila Bay noong ika-29 ng Nobyembre taong 1935 ay isa sa mga pinakamahalagang kaganapan sa mga taong iyon na dinaluhan at sinaksihan ng libo-libong katao sa Maynila. Magmula sa kanyang inisyal na pagdaong sa Manila Bay, hanggang sa mga unang buwan ng operasyon ng Pan American Airways sa Pilipinas, ang mga eroplano nito ay dumadaong sa Manila Bay at hinihila ng mga barge papunta sa isang pantalan ng Pier No. 7 ng Port of Manila. Sa kabilang dako, ang pagdaong at pananatili ng mga Clipper plane ng Pan American Airways sa mismong Manila Bay, ay kumakaharap sa isang malaking problema. Ito ay ang pagiging hantad sa panganib ng mga sasakyang dagat mula sa posibilidad ng pagkasira dahilan sa pagdaan ng mga malalakas na bagyo sa Look. Ito ang dahilan kung bakit pinili ng pamunuan ng Pan American Airways ang magtayo ng kanilang airbase sa Cañaco Bay, na sakop ng bayan ng Cavite. Ang Cañaco Bay ay isang anyo ng tubig na napapamagitan ng dalawang tangway ng Cavite. Una ay ang Sangley Point sa kanluran at matandang bayan ng Cavite sa silangan.
inilagay ng Pan American Airways ang kanilang base sa dulong bahagi ng Look, na napapagitnaan ng dalawang tangway. Ang pagpili sa nabanggit na pwesto ay dahilan sa kalmadong dagat nito at ang pagiging madali na ikanlong ang mga eroplano sa posibleng pagdating ng mga malalakas na bagyo. Upang mapangalagaan ang mga eroplano ng Pan American Airways na nakadaong sa Manila Bay, sa taong 1936, sinimulan na ng pamunuan ng kumpanya at ng pamahalaang Commonwealth ng Pilipinas, ang pagpapagawa ng isang airbase sa Look ng Canyacao. Sa isang litrato ng Sangley Point sa Cavite noong 1930s ay makikita ang area ng Canyacao Bay, at ang kinaroroonan ng istasyon ng Pan American Airways sa lugar. Ngayon naman po ay ipapakita namin sa inyo ang litrato ng Pan American Airways base sa area ng Canyacao, na sakop ng distrito ng San Roque sa bayan ng Cavite, mula sa Diaryong Philippine Tribune noong 1937. Pansinin po ninyo ang lugar na aming binibilugan, ito po ang mismong pier kung saan ang mga pasahero mula sa eroplano, ay unang yayapak sa lupaing bahagi ng Pilipinas. Magmula sa orihinal nitong intensyon, bilang mga eroplano na magsisilbing isang pahatiran ng mga sulat sa kapanahunan na iyon, pinabilis din nito ang pagdadala sa Pilipinas ng mga pelikula at mga teknolohiyang pangkomunikasyon sa ating bansa, partikular ang mga makabagong modelo ng radyo. Sa paglipas ng ilang buwan, ang mga Clipper seaplane ng Pan American Airways ay nagsimula ng magsakay ng mga pasahero mula sa Estados Unidos papunta ng Pilipinas at pabalik. Ang makikita po ninyo ay ang litrato ng Pan American Airways base sa Cavite, at dahil sa pagkakatalaga nito bilang daungan, sa pagsisimula ng paghahatid ng mga Clipper seaplane, sa lugar na ito bumababa ang mga pasahero mula sa ibang bansa na bumibisita sa Pilipinas. Noong mga unang araw ng komersyal na abyasyon, ang paglalakbay sa himpapawid ay karaniwang mas mahal kaysa sa ngayon, at kakaunti lamang ng mga tao ang kayang bumili nito. Sa ganito ang mga pinakamayayaman ng Amerika at Pilipinas ang maaari lamang makasakay dito, na makikita po ninyo sa mga sunod-sunod na litrato ng mga prominenteng pasahero na bumababa sa Pan American Airways base sa Cavite sa mga kapanahunan na iyon. Dahilan sa ang mga seaplane ng Pan American Airways ay nagsimula ng magsakay ng mga pasahero, nagkaroon ito ng pangangailangan na magkaroon ng ilang steward na magluluto at titingin sa mga pangangailangan ng mga pasahero nito. Alam mo ba na ang unang Pilipino na naging flight steward ay si Urbano Castillo na taga Rosario at Tanza, Cavite? Kasama siya sa paglipad ng China Clipper magmula sa California hanggang sa Cavite. Subalit hindi nagtagal si Castillo at inalis sa kanyang trabaho, dahilan sa umiiral na batas noon na ang nasabing posisyon ay para lamang sa mga mamamayang Amerikano. Dahilan sa ang istasyon ng Pan American Airways ay nasa Cavite, ang mga pasahero ng seaplane ay kinakailangan pa na magbiyahe ng mahigit sa 30 kilometro, magmula sa daungan papunta sa Maynila at gayon din distansya sa pagbabalik sa pagsakay ng eroplano. Ito ang isa sa mga pangunahing issue, ukol sa lokasyon ng istasyon at ang pagnanais nila na magkaroon ng isang airport na malapit sa Maynila. Nagtapos ang serbisyo ng Pan American Clipper seaplane sa Cavite noong ika-10 ng Disyembre taong 1941, nang bombahin ng mga Hapones ang Cavite Navy Yard, at noong Enero taong 1942,
Napasa kamay ng mga Hapon ang mga instalasyong Amerikano sa Cavite at kasama sa kanilang inokupa ay ang istasyon ng Pan American Airways na nasa Looc ng Canyacao. Bago pa man ang pagsalakay ng mga Hapones ay nagawa ng maitakas ng mga piloto ng Pan American Airways ang kanilang mga eroplano. Subalit hindi naman nakatakas ang kanyang mga Amerikanong empleyado, na dinakip at ikinulong ng mga Hapones sa buong panahon ng kanilang pananakop sa Pilipinas. Upang matiyak po natin ang eksaktong lugar na kinaroroonan ng istasyon ng Pan American Airways sa Cavite, sangguniin po natin ang isang matandang aerial photo mula sa post ni Mr. Romy Cam Arce ng Cavite, na nilagyan niya ng label. Makikita na ang pinakamahalagang pananda sa lugar, ay matatagpuan ito sa paanan ng mismong Commander Moses Bridge. Kung gagawa po tayo ng superimposition ng matandang mapa sa lugar na minsang kinaroroonan ng Pan American Airways Base, gamit ang satellite photo mula sa Google Earth ay makikita po natin ang ganitong konfigurasyon ng lugar, sa kasalukuyang panahon. Matitiyak po natin na ang area na ito sa Cavite City na kinatatayuan ngayon ng isang malaking istruktura, ang minsang kinaroroonan ng istasyon ng Pan American Airways sa Canyacao Bay sa Cavite. Sa kasalukuyang panahon ay limot na ng kasalukuyang henerasyon, na minsan ang lugar na ito, ang nagsilbing unang international airport ng Pilipinas. Muli po kaming nagpapasalamat sa inyong ginawang panunood sa aming educational video. Hanggang sa susunod, magsama-sama po tayong muli.